Hello Virgo, kamusta? Ito na yung reading mo for this coming week, May 16 to 22. Alamin natin anong balita, mga mensahe, mga ganap. Pero kahit lumipas yung petsang binanggit ko, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. I'm Purple Teen by the way. Don't forget to subscribe, like, follow para sa mga bago rito. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta doon sa mga matatagal na rito. Yung mga interesado sa private reading ko, pakicheck na lang po yung mga nakasulat sa description. Nandiyan po yung link papunta sa aking official page. Doon po kayo magsadya, kayo po mag-message kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Ang unang card sa overall energies mo is Frog Spirit. Clear out the clutter. So, may decluttering na dapat maganap. Pagbabawas. Pagre-release ng kung ano man yung mga dapat i-release dyan. Tanggalin. Mouse Spirit, tend to the small things. Owl Spirit, you see clearly now. Uy, so, may pagkamulat, no? With the Owl Spirit. Wait lang, check natin to mamaya. At ako'y na-distract doon sa pagkakupi ng baraha ko. Nahulog kasi yung mga yan eh. Sobrang love na love ko yan. Ayaw ko nang nadudumihan sila. Na gagasgas or na kukupi. Collection ko rin kasi yan. Tsaka wala lang. Mahal din kasi yung decks. Pag original yung decks, mahal. Tsaka baka mamaya, balang araw, out of print na hindi ka na makabili, diba? Kahit gustuin mo. Wala lang. So, meron kang King of Cups, which is water sign. Cancer, Scorpio, or Pisces energy. Meron ka ring Sagittarius energy with the Temperance. And pwede rin may Capricorn with the Wheel of Fortune. Tapos, meron kang another water. So, yan. Water, Sagittarius, Capricorn, and, sorry, ito pala. Bottom ng deck mo is Wands na naman. So, fire energy. Okay, may mga dapat kang bawasan, Virgo, sa buhay mo, tanggalin. Bawasan lang naman, hindi naman sinabing lahat itapon mo. Pero ewan ko, depende sa sitwasyon mo yan eh. Baka meron ng something na naipon na, naimbak, kung ano man yan tinutukoy na yan. It could be material things, pero pwede rin namang hindi. O like sa mga taong sa friends mo, dami-dami mong friends sa social media, pero alam mo yun, pwedeng hindi naman yun lahat nakakausap mo, hindi mo naman talaga ka-close. So, basta merong some kind of decluttering dito na kailangan mong gawin. Kumbaga, isi-simplify mo, i-minimize mo, gawin mong minimalist ba? Simple lang, ganun. Ito kasing mga clutter na to, pwedeng blockages din yan eh. So, kailangan mo talagang tanggalin. Ano man yung mga naimbak dyan, nakaharang dyan, para matanggal yung blockage. Magbago yung flow ng energy. O pwede rin naman sa bahay yan. Minsan, kailangan talaga general cleaning, diba? Ano na yung mga gamit mo dyan, or mga bagay, whatever, na hindi mo naman na talaga ginagamit. Nandyan lang, nasasayang, instead na napapakinabangan din ng iba. Or hindi na talaga siya, alam mo yun, in jive sa iyong, ano ba tawag dito, frequency. If hindi man yung material na bagay. It could be emotions, whatever, no, na dapat mo nang i-eradicate or i-dispose. Yes, you need to clear out the clutter kasi pwedeng crowded na, alam mo yun, puno na, barado na,
Kailangan ng kalusin, bawasan, tanggalin. Oo. Kasi hindi ka na makagalaw, hindi na maka-flow yung dapat mag-flow doon. Kung ano man yan ha. Tend to the small things, Virgo. Mag-umpisa ka muna dun sa maliliit na bagay bago mo pinoproblema yung iba dyan. Kasi minsan yun talaga yung pinaka-basic, pero minsan yun yung pinaka-importante. Meron ka sigurong mga bagay na hindi mo na namamalayan, hindi mo na napapansin. No? Maliit na bagay pero pwedeng malaki rin yung magiging consequence or effect or malaki rin ang ambag ng bagay na yun kahit sabi mo maaaring maliit na bagay lang sa pananaw mo, sa tingin mo. Diba? Basta, you need to tend to the small things. Siguro may mga minute details na kailangan mong bigyan ng attention, asikasuhin. Oo. Maliit na bagay pero importante pa rin. Yun nasisense ko. And with the owl spirit naman, you see clearly now. So this week, mas maaliwalas. Mas maaliwalas ang pag-iisip mo. Or yung mga bagay-bagay. Kasi nga kung magde-declutter ka na, talagang literal na magiging maaliwalas yan. O pwede rin yun. Baka yung mind mo is already cluttered. Kaya siguro kailangan mo mag-release. No? Masyado ng crowded yung pag-iisip mo. Hindi ka na makapag-isip ng maayos. Kaya siguro, yun yung pagde-declutter, it's a requirement para ma-achieve mo to na yung maging, maging maluwag, maaliwalas na yung pag-iisip mo. Finally, you think clearly dahil ginawa mo to. Kung ano man yan. Mas alam mo na ngayon mas kita mo na compared before with the owl spirit. You can see through things now, you can read between the lines, parang ganon. Mas naiintindihan mo na, mas nagigets mo na Yun yung nafe-feel kong energy. Ewan ko, siguro may something na mangyayari na magiging susi para mas klaro na yung perception mo about this situation or matter. Wow! And sa love life mo, ang ganda. Alam mo, may feelings talaga tong tao na to sa'yo. Bago man ito, kung ex to past, may feelings pa rin siya sa'yo. Or vice versa, pareho kayong ganun. Hindi, bahala na kayo hindi naman ako psychic. Kung ano yung nasasagap ng cards, bahala na kayong i-identify kung energy mo ba yung energy ni person. Oo, yung iba dito, pwedeng magkakabalikan, magsasama kayo uli. No? Kung bagong person to, kung hindi ito ex or past, ayan. This is someone na talagang may special feelings talaga siya. Meron, masasabi ko. Or special ka rin talaga para sa kanya. At nakikita ko dito, pagpasok sa commitment partnership, ayan romantic man itong partnership na to or sa business, no? May partnership na magaganap, may pagsasama, may pagkukrus ng landas, pagtatagpo. Yun yung nasisense ko. At ang nakikita ko dito, unti-unti ng huhupa yung mga bagay-bagay magi-improve na Maki-clear na yung mga obstacles, yun yung isa pa. Kasi nga may some kind of decluttering dito Matatanggal na yung mga nakaharang, yung mga sagabal, gagaan yung pakiramdam. Oo. Magiging mas simple na lang, kaya nga mas clear na, mas madali nang makita, wala ng mga nakaharang. Basta may something na ganun, na mas maluwag na magaan. Mas maayos na, mas matahimik. Okay, yung iba, kung nag-expect kayo ng healing, yes, this is healing. Recovery period sa kung ano man yan, sa financial, sa health, whatever. Kumbaga, magiging okay na uli. No? Manunumbalik sa dati. May restoration Okay, at saka yan, you have the Wheel of Fortune. So, this is your moment.
Ito yung perfect time, opportunity para sa iyo. Maaari kang palarin kasi nakataas naman, nakatayo yung iyong Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, ito yung perfect timing or pwedeng siniswerte ka nga talaga. Maganda yung pasok ng mga bagay-bagay sa career mo, sa kabuhayan mo, overall, in general, no? Oh, this is a cycle para sa akin, yes. Panibagong cycle na magsisimula para sa iyo. Oo. O, yun na nga, yung love life nga, parang may nasisense ako dyan about love life eh. So, pwede ring pagbabago yan, si Wheel of Fortune. Associated din siya, baka may mga changes ka rin ma-encounter. Oo, ipupurso ka talaga netong person na to, oh. May offer talaga siya sa'yo, alokin ka na neto siguro, kung ano man niya i-alok na sa'yo, pagsasama, engagement, kasal, o magpo-propose. Special ka talaga dito. Oo, magpaparamdam yan yung mga nag-expect na magre-reach out. Ito na yun. Or babalik, kung babalik. Oo. Magme-make ng move na itong person na to sa'yo. This person is really serious or special ka sa kanya, willing siya talaga. Yes, matatapos na yung period ng toxicity. Mawawala na yung mga toxic sa buhay mo, mga tao man yung mga bagay, whatever. Matatapos na yung mga drama, mga unnecessary na energies, mga hindi naman dapat na ikaw nagdedwell dyan or nakiki-meddle, no? So, nakikita ko lang mababawasan na mga tao man ito, whatever, mababawasan na yung mga toxic sa buhay mo. Yun lang yun. Matatapos na rin yung period ng drama. Or mga, yan, yung mga pakikipag-away, pakikipagtalo, mawawala na yan yung mga kalaban na tao or at hindi tao. Okay, check pa natin yung mga check natin yung mga paparating pa sa yung iba. Bird Purge, ayan, kung may inaantay kang confirmation, news, yan, baka good news na ito, may package, may letter, whatever itong darating, may marireceive ka, darating na hinihintay mo kung ano man yan. You will be playing a different role. So, merong something na bago paparating sa'yo. New experience, bagong adventure, bagong role na gagawin. Kung ano man itong role na to. O baka may bago kang matututunan or bago kang mai-experience. Kasi, pwede ngayon mo palang gagawin, no? So, yan, pwedeng mangangapa ka dyan, pwedeng mai-excite ka rin naman. Pero definitely may matututunan ka kasi bago yan eh. Okay? Worth exploring. Wow, success ito. Pag nakita ko to, ayan, star card. So, yes. Kung ano man itong gagawin mo, for sure magiging successful ito. So, yan yung mga na-pick up ko for you, Virgo. Kung nagustuhan mo, don't forget to leave a comment dyan. Pa-like na rin, pa-share. Malaking tulong yan. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.